Si Joe Jianhua, Pangulo ng Joshi Real Estate, upang magamot ang kanyang paralitikong apo, ay taon-taon nang naghahanap saan-saan ng tanyag na doktor. Chairman, huwag mawalan ng pag-asa. Makakahanap din tayo ng doktor na makakagamot kay Davao. Sabi ng mga eksperto, mula sa iba't ibang lugar, hindi na muling makakalakad si Davao. Maliban na lang kung makahanap tayo ng tagapagmana ng 13 Ghost Gate Needles Technique. Tunay na master lang ang makakabisado nito. 6 na taong gulang pa lang siya. Naaawa talaga ako sa batang ito mula sa kaibuturan ng puso ko. Ayon sa plano ang lahat. Ang galing ng kuya ko! Lolo, kung hindi ka mag-aasawa ngayong taon, ipopost ko ang impormasyon mo sa isang dating website. Mag-aasawa talaga ako ngayong taon. Ay! Pasensya na po. Ayos lang. Pasensya na, nagmamadali kami. Heto, kunin mo ang perang ito. Ituring mo na lang itong bayad pinsala. Hindi. Ito. Talaga ayos lang. Kayong mga kabataan ay hindi madali ang kumita ng pera. Talagang ayos lang. Talaga hindi ko ito matatanggap. Masama ba ang pakiramdam mo? Oh, Doktor ako. Patingin ako. masakit ang tiyan ko. May acute appendicitis ka. Ako muna ang bahala dito. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Parang medyo namamaga. Gumagana ba ang pakiramdam? Hoy, mas mabuti na. Nawala na ang sakit. May acute appendicitis ka nga. Pumunta ka sa ospital agad-agad para magpa-check up. Salamat, salamat. Walang anuman. May mabubuting tao pa rin sa mundo. Chairman, para sa mga proyekto sa bayan sa hinaharap, hindi mo na dapat personal na sinusuperbisa. Tingnan mo, pagod na pagod ka. Nagkasingaw ka pa. Tiis-tiis lang sandali. Malapit na tayo sa pinakamalapit na ospital. Ano? Isang doktor lang? Ano pa ba ang aasahan mo sa isang mahirap na bayan? Hoy, sandali lang. Hello? Ha? Sige, nakuha ko na. Chairman, may nangyayari sa construction site. Kailangan kong puntahan agad para tingnan. Sige, maglibot-libot ka muna. Susunduin kita mamaya. Sumama ka sa akin. Bukas ang bibig mo, tingnan ko. Malala na ang ulcer. Bigyan kita ng acupuncture mamaya, tapos magre-reseta ako ng gamot. Siya yon. Tabi, tabi! Dr. Jiang, ang manugang mo siya. Jiang Yuechin, yung ipon mo, kailan mo ibibigay ang ipon mo? Shu Fang. May senyales ka ng yin deficiency at internal heat. Maaari kitang bigyan ng ilang dosis ng gamot. Makakatulong yon. Ngayon, lumabas ka na, bilisan mo. May mga pasyente akong kailangang tingnan. Wala akong pakialam kung may pasyente ka man o wala. Kung hindi ka noon abala sa pagliligtas ng buhay ng iba, napabayaan ang sarili mong apo, nawawala kaya ang anak ko? Anong mali sa paghingi ko sa'yo ng pera? Inuulit mo na naman yon, no? Noong nawawala sina Jin at Little Jin, noong nawawala sila, totoo namang nagliligtas ako ng buhay ng pasyente. Pero anong ginagawa mo nun? Nakapamili ka, nagpipicture ka, iniwan mo ang isang buwang gulang mong sanggol sa parke. Sino talaga ang dapat sisihin sa pagkawala ng bata? 5 taon at laging parehong kwento lang sa'yo. Ang punto, ayaw mo lang magbayad. Sige, hindi mo lang talaga alam kung kailan titigil.
Ginagamot kita para kumalma ang atay at mawala ang lungkot mo. Jiang Yuekin, ikaw. Binibigyan kita ng dalawang option ngayon. Ibigay mo ang iyong bank card at ibigay mo buwan-buwan ang 70% ng iyong kita o kaya lumayas ka. Parang itong bahay na ito ay binili gamit ang pera ko, di ba? Kung hindi ka papayag, ihiwalay ko agad ang anak mo. Huwag mong kalimutan. Pagkatapos magkaanak ni Dayong at ako, nagpa-vasectomy siya. Kung hihiwalayan ko siya, sino ang magkakagusto sa isang lalaking walang kwentang di na makakabuo? Huwag kang magsisi pagkatapos. Hindi ka pwedeng sumailalim sa operasyong ito. Ma, alam ko ang iniisip mo. Pero si Fang Fang at ako ay may anak na. Pagkatapos ng operasyon ko, si Fang Fang ay hindi na maaaksidenteng mabuntis ulit. Hindi mo pa rin pwedeng gawin yan. Ma, Gusto mo rin namang mabuhay ng maayos kami ni Fang Fang, di ba? Shandayong, halika rito. Ikaw na ang susunod. Huwag mong gawin. Sige. Ako na ang aalis. Ikaw ang pumiling umalis. Ang kapal ng mukha mo. Matandang gago ka. Huwag kang makialam. Oh. Ikaw pala ang dating manliligaw ng biyenan ko, ha? Tama. Ang tagal na niyang balo, siguradong nangungulila na yan sa lalaki. Hoy, anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo. Bitawan mo. Salamat sa tulong mo kanina. Halika rito, bigyan kita ng acupuncture. Sige. Masakit ba? Gumaan ba ang pakiramdam mo? Oh. Parang hindi na gaanong masakit. Ang galing nito. Mabuti naman, irereseta kita ng gamot. Gagaling ka na mamayang gabi. Sige. Salamat, doktora. Salamat. 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 Ma, nakauwi ka na. Oo, nakapag-empake na ako ng lahat. Pwede na tayong umalis mamayang gabi. Gabi na. Ano ba ang nagmamadali? Ma, huwag mo siyang pakinggan. Kalokohan lang yan. Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi aalis ang nanay mo ngayong gabi, ako ang aalis. Mahal ako. Sige, sige. Tigilan na yan. Ako na ang aalis. Aalis na ako. Ganun dapat, ma. Dayong, hindi mo alam, may iba na. Sayang lang, mahirap lang na dayuhan. Ma, may nakilala ka? Ah, kaya pala sabi ni Xiaofang gusto mong lumipat. Mabuti nang may kasama ka sa pagtanda. Saan siya nakatira? Ida-drive kita mamaya. Hindi na kailangan. Basta kayong dalawa ay mabuhay ng maayos. Sa isang kisap mata. 5 taon na ang lumipas.
Aray. Oh, Dabaw. Nasaktan ka ba, Dabaw? Sa susunod pag nahulog laruan mo, tumunog ka. Huwag mong kukunin ng sarili mo. Masakit ba kung saan ka nahulog, Dabaw? Lolo, walang kwenta si Dabaw. Hindi ko magawa ang simpleng bagay. Dabaw, kukuha ang lolo ng pinakamagagaling na doktor sa buong mundo para gamutin ka. Gagamutin ko ang mga binti mo. Imposible yan. Maliban na lang kung mahanap ng lolo ang tagapagmana ng 13 Ghost Gates Acupuncture. Tingnan mo, Lolo. Wala akong nararamdaman. Mabait ka, Dabaw. Gagaling ka. Gagaling ka. Sa totoo lang, higit pa sa muling makalakad, inaasam ni Dabaw na makahanap agad ng asawa ang lolo. Para naman, may mag-aalaga at mag-aasikaso palagi kay lolo. Sige, kung gusto ni Dabaw na maghanap ako, maghahanap ako sa lalong madaling panahon, okay? Okay. Pakyawan tayo. Pakyawan. Lolo, mula ngayon, huwag ka nang maghanap ng doktor mula sa malalaking ospital para gamutin ang mga binti ko. Narinig ko maraming magagaling na doktor ay nasa liblib na lugar. Xiangdong, magpadala ka ng tao para kunin yung doktor mula sa maliit na bayan dito sa isang gabi. Tuloy po kayo? Kumusta po, Lola? Magandang araw po. Ako po si Erbao. Kumusta, Erbaw? Ang ganda-ganda mo, Erbaw. Kung si Jin kong bunso, sa ngayon, ganyan na siguro kalaki. Nandito ka na pala. Pasensya na at tinawag kita ng ganito ka-late. Pasensya na talaga. Pag-aalaga ng pasyente. Yan naman ang trabaho ng doktor, di ba? Laro muna ako. Kayo na muna ang mag-usap. Hoy, ano to? Di mo ba nakita kanina? Gusto akong paalisin ng manugang kong babae. Kung hindi, maghihiwalay sila ng anak ko. Eh, saan ka naman titira? Di ko pa alam. Maaari ba kitang muling ipakilala? Zhou Jianhua, Ako si Jiang Yueqin, Dr. Jiang. Zhou's Real Estate. Chairman Zhou Jianhua. Bakit ganon ang suot mo kanina? May proyekto ako ron nung araw na yon. May singaw ako, sobrang sakit. Ilang araw akong nag-inspeksyon. Wala na akong oras magpalit ng damit. Diretso na ako sa'yo. Hello? Naisip ko na. Hindi na kita hihinga ng pera. Sa susunod na linggo, ikakasal na kayo ng matandang yon. Ako naman, ako na ang mag-iipon ng mga regalo sa kasal. Masaya na tayong lahat. Pero lumipat na ako. Huwag kang magpakalayo. Bigla-bigla kang lumipat. Kailangan nating may maipaliwanag sa iba. Kung hindi, ang mga tao ay talagang magchichismis tungkol sa akin. Ang handaan sa kasal na ito, kailangan mong gawin, gustuhin mo man o hindi. Miyerkules ang petsa. Nakapagpa-reserve na ako ng handaan para sa inyo. Kung hindi ka darating, alam mo ang kahihinatnan. Pasensya na. Dalhin mo na ako sa pasyente. Sundan mo ako. Masakit ba dito? Paano naman ito? Masakit ba ito? Ang ganda-ganda talaga ng itsura ng batang ito. Hindi na ako gagaling, di ba? Hindi, syempre gagaling ka. Ikaw pa rin ang unang doktor na nagsabing gagaling ako. Ang galing mo! Dr. Jiang, magagamot ba talaga ang paa ni Daba? Kung sasabihin kong magagamot, magagamot talaga.
Matagal lang talagang napabayaan. Kailangan ng regular na acupuncture at magtatagal ng konti. Talaga? Naku, salamat Dr. Jiang. Maraming salamat. Naku, magagamot na rin sa wakas ang paa ni Daba. Ang ganda nilang tingnan ng magkasama. Pasensya na, ako na ang unang nag-ship sa kanila. Naku, Kung magsasalita ka, magsalita ka. Huwag kang mangingialam. naku, pasensya na Dr. Jiang. Masyado lang akong nasabik. Kaya wala ka pang matitirhan ngayon, di ba? Kung hindi mo alintana na malayo ito sa iyong trabaho, papasundo at pauwiin kita araw-araw at pwede kang tumira sa bahay namin. Magiging maginhawa rin para sa paggamot kay Daba. Pwede ba talaga yan? Dr. Jiang, mangyaring maging kampante ka, hindi kita pababayaan. Bibigyan kita ng 200,000 dolyar isang buwan para sa paggamot. Lola, pakiusap. Sige. Nako, salamat naman Dr. Jiang. Salamat, boss. Dr. Jiang, narinig ko ang manugang mong babae na tumawag sa'yo kanina. Narinig ko ang lahat. Magpakasal tayo. Gusto mo akong pakasalan? Oo. Mas maayos pa nga kaysa sa inakala ko. Joaquin, may pulong ako sa Miyerkules ng umaga. Baka medyo malate ako. Tandaan mong ipadala sa akin ang oras at lugar. Sige. Salamat, Ginoong Joe. Kung hindi dahil sa anak ko, sa ugali ko, hindi ko ito matitiis. Ganyan talaga ang pagmamahal ng magulang. Basta masaya ang mga anak natin, yun ang mahalaga. Joaquin, wag mo na akong tawaging Ginoong Joe. Genhua na lang ang tawag mo sa akin. Genhua. Oh, sino ba ito? Ma, ang ganda-ganda mo ngayon. Bakit wala pa siya? Halos 10:00 na. Kailan darating ang aking stepdad? Hindi ko pa alam. Stepdad at stepmom. Ang lambing naman ang tawag mo. Manggagawang dayuhan lang naman siya. Ano naman ang masama sa pagiging manggagawang dayuhan? Honey, huwag kang mag-alala. Manugang. O ang ganda mo. Sa kagandahan mo sayang manggagawang dayuhan lang ang mapapangasawa mo. Ikaw na ang mag-alala sa sarili mong anak. Ang buhay ko hindi mo problema. Hoy, paano naman naging hindi ko problema yan? Nag-aalala lang ako sa'yo, Dayong. Ano ba ang ugali ng nanay mo? Ganito ba siya palagi nang inaapi ang anak ko? Hindi, syempre hindi. Paano nangyari ito? Paano kaya? Naku po. Madalas niya akong inapi. Napakarami nga. Palagi siyang nag-overtime, hindi umuuwi para magluto or alagaan ako. Pagod na pagod kami sa trabaho. Huling pagkakataon na ito, magpapakumbaba ako para sa anak ko. Bakit hindi pa sila narito? Isang migrant worker ang nagpapatagal sa atin. Chairman Dong, Ano ang nagmamadali? Ano ang problema? may balita kami mula sa hotel. Binaboy ang madam ng kanyang anak na babae. Ano? At ang mga waiter ay narinig din silang nagsasabing ikaw ay... Ano ang sinasabi nila tungkol sa akin? Sinasabi nila na ikaw ay isang migrant worker. Sa loob ng 20 minuto, mag-ipon ng mga luxury car at mga regalo. Pupunta ako para makita ang Joaquin. Opo, Chairman. Sumakay na sa kotse. Opo, Ginoo.
Isang migranteng manggagawa, pinaghihintay tayo ng napakatagal. Fang, anong ginagawa mo? Nanay ko naman siya. Nanay? Anong nanay? Ito ang totoong nanay ko. Siya? Nasa ospital buong araw. Punong-puno ng mga virus. Kung tatawagin ko siyang nanay, pambobola lang yun. Ikaw, paano mo nasabi yan? Mali ba ang sinabi ko? Aling biyenan ang hindi gumagawa ng mga gawain para sa anak at manugang tulad ng paglalaba at pagluluto? Yung mga pasyente, ano naman ang kinalaman nila sa kanya? Kung mamatay, mamatay. Kung maging pilay. Fang, noong nakaraang buwan, iyong tiyo mo ay ginamot sa malaking ospital ng lungsod at nagkamali sila ng paggamot. Sa huli, nanay ko ang gumaling sa kanya. Ano naman, doktor siya, hindi ba't tungkulin niyang magligtas ng buhay? Kailangan ko bang magpasalamat sa kanya dahil doon? Hoy, Dayong wag kang maging bulag na masunurin. Kung magalit siya at magalit ang fang-fang natin, hihiwalayan ka niya. Ang buong kinabukasan mo. Anong ikinatatakot? Nasabi mo na ba ang lahat? Hindi ka ba napapagod? Ay, nanay, wag mo akong pansinin kung diretsahan ako. Ganito lang talaga ako. Kailan darating ang aming stepdad? Ang manugang ko. Talaga namang para sa kaunting pera pampasalubong kayang yumuko at umunat. Ang dapat dumating darating. Hello! Manager Jiang, ay sige, pupunta na kami sa banquet hall. Tara na. Narinig ko yung bagong lalaking nakita ng biyenan mo ay isang manggagawang dayuhan. Matanda na siya. Hindi naman siya galing sa mayaman at prestihiyosong pamilya. Mabuti na rin na may kasama siya sa pagtanda. Totoo nga. Kung kasama nyo naman siya, hindi rin maganda yon. Sa totoo lang, gusto ko nga sana nakasama namin siya araw-araw para maalagaan namin ni Dayong at hindi kami mabahala. Ang ganda-ganda ng manugang. Saan ka ba nakakita ng ganyan? Napakabait. Wala yan. Sayang, hindi ka nag-artista. Magsisimula na ang handaan pero nasaan na ang lalaking ikakasal? Malapit na siyang dumating. Saglit lang po. Sige. Anong nangyayari? Kung hindi darating yang matanda na yan, paano ko ito haharapin? Ang buong okasyong ito ay hindi naman sa akin nanggaling. Paano mo ito aayusin? Problema mo na yan. Ikaw. Makinig ka sa akin. Kahit hindi dumating ang lalaking ikakasal ngayon, kukunin ko pa rin lahat ng pera sa sobre. Kung magkakagulo ka, ipapangako ko sa'yo na pagsisisihan mo to. Oo. Gets. Ano po, Chairman? Dr. Jiang, yung manugang niyo siya. Jiang Yuechin, yung savings account mo, kailan mo ba talaga ibibigay? Kung papasok tayo ng ganito, baka hindi bagay. Yung mga kasama natin ay medyo masyadong mabulaklak. Kung talagang papasok tayo ng ganito, baka mas lalong humingi ng kung ano-ano yung manugang ng asawa mo sa kanya. Kapag dumating yung panahong yon. Hindi ko naisip yon. Xiangdong, sumama ka sa akin. Yung iba, umuwi na kayo. Opo. Dumating na rin sa wakas yung manggagawang dayuhan. Ang laki naman yan. Makakabili ako ng ilang bag dyan.
Tatay, mula ngayon ikaw na ang bahala sa pag-aalaga kay nanay. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako ang mag-aalaga kay Yuekin. Ay, oo nga pala. Ito ay munting pasasalamat ko. Ituring mo na lang na regalo sa unang pagkikita. Salamat po, tatay. Wild ginseng. Nagpa-check up si Fang Fang kamakailan at sabi nila mahina ang pangangatawan niya. Mainam ito para lumakas siya. Isang bagay na binili ng isang manggagawang lalawigan? Totoo kaya yan? Ito ang ipapakain mo sa anak ko? Anong klaseng panloloko to? Ako! Paano mo matrato ang mabuting intensyon ni Jen Juan ng ganyan? Imposibleng bumili siya ng peke. Tama si nanay. Huwag mong isipin na dahil naka-Amerikana ka, bigla kang naging kagalang-galang. Wild ginseng? Ang mga mahihirap pa rin. Puro peke lang ang alam bilhin. Ang aming director. Ay bihasa dyan. Ito ay tunay. Worth ito ng di bababa sa 10,000. Ikaw yung anak ng manggagawang lalawigan, di ba? Pagdating sa gamot, kaya ng tatay mong ipasa ang mababang kalidad bilang dekalidad. Kung tatanungin mo ako, siya at si Jiang Yueqin ay parehong masasama ang ugali. Sino ang nakakaalam kung sinusubukan kanilang saktan? Eksakto. Lumuhod ka ngayon din. Para sa anak ko. At humingi ng tawad. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? 10,000? Magkano ba ang kinikita niya sa isang buwan? Akala mo ba tanga kami? Shen Dayong. Nanay, paano kung lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya? Tapos kalimutan na natin ito. Narinig mo yan? Kahit ang anak mo pinapatawad ka, lumuhod ka para sa akin. Ang lakas ng loob mong manakit sa akin. Sinasabi ko sa'yo, ngayon ay hihiwalayan ko ang anak mo. Sige, hiwalayan mo na siya. Suna ako. Ang kapal ng mukha mo, Jiang Yueqin. Dito mismo sa harap ko, ay mangahas kang saktan ng anak ko, tapos na ang kasal na ito. Wag kayong maghiwalay. Nanay, ano ba ang ginagawa ninyo? Paano mo nasaktan si Shufang? Shen Dayong. Nagpakahirap ako para mapalaki kang ganito. Hindi ko naman hiningi ang pasasalamat mo. Pero sa lahat ng taon na kasal ka kay Shufang, pinagtiisan ko ang lahat para sa'yo. Pero hindi mo pa rin alam ang tama sa mali. Mula na ngayon, ituturing ko na lang na wala akong anak. Yuekin. Ang batang walang utang na loob na yan, mas mabuting putulin na ang relasyon. Malaki na ang bata. Naghirap ka na sa buong buhay mo. Hindi na kailangan na mag-aksaya ka pa ng oras sa walang utang na loob na yan. Matandang bruha, manggagawang dayuhan, sino ang nagtanong sa opinyon mo? Ikaw? Huwag mo silang pansinin. Umalis na tayo. Kung susundan mo sila, ako ay pupunta sa Civil Affairs Bureau kasama mo at maghihiwalay tayo ngayon din. Dayong, sa natitirang buhay mo, sasama ka ba kay Fang Fang o sa nanay mo? Pag-isipan mo. Ang nanay mo at ang matandang yon, sinubukan akong patayin gamit ang peking bagay na ito. Isescan ko to para makita mo. Hindi ito pwedeng mangyari. Tagapangulo. Pasensya na po sa kahihiyan ulit. Kapag nakikita ko lang ang manugang mo at yang walang utang na loob mong anak, napupuno ako ng galit. Yuekin. Dahil kasal na tayo sa batas, ang mga problema mo ay problema ko na rin. Ngayon, salamat po, Tagapangulo. Huwag mo nang banggitin yon. Tagapangulo, naisip ko na ang palaging pagbibigay kay Shufang hindi magpapabuti sa kanya. Hindi ko sana pinagbigyan ng mga banta niya at nakipagkasalan.
Kapag nakuha na natin ang mga dokumento, maghiwalay na tayo. Hiwalay? Oh, Dabao, tingnan mo. Ito ang marriage certificate ni Lolo. Ang ganda! Gusto ko siya bilang lola ko. Dahil ikinasal na si Lolo, dapat kayong tumanda ng magkasama ni Lola. Sige, nakikinig si Lolo kay Dabao. Kung maghihiwalay tayo, paano ko ipapaliwanag kay Dabao? Hindi pwede. tagapangulo? Nasa bahay ang household register ko. Nasa akin ang akin. Samahan na lang kita para kunin. Jenhua, anong problema? Matapos nating kunin ang marriage license noong huli. Hindi ko mahanap ang household register. Hindi yan mawawala. Hanapin ulit natin. Hello? May pasyente, kailan ka babalik sa ospital? Papunta na ako. Kailangan kong bumalik sa ospital. May pasyente. Paalamin ko yung driver. Aalis na ako. Sige. Bumalik na si Yuekin. Gising ka pa? May surgery ako ngayong gabi. Hindi ko inasahan na magtatagal. Nakatulog na ang mga bata. Maaga natutulog ang mga bata. Kung mag-overtime ako nang hindi inaasahan sa hinaharap, paalamin mo lang yung gamot. At painumin mo si Dabaw. Yuekin, naghirap ka. Okay lang. Ang mouth ulcer mo nagsisimula lang gumaling. Uminom ka na ulit. Hindi ko papayagan yan. Yuekin, tungkol sa divorce, pwede bang hintayin pa natin? Tungkol sa diborsyo, pwede bang maghintay muna tayo ng kaunti? Nawala ko yung household registration booklet. Hindi. Matagal nang gusto ni Dabaw na mag-asawa ulit ako. Pakiramdam niya, matagal na siyang pabigat. Napakabait talagang bata, ayokong masaktan siya. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pipigilan ng matagal. Kapag naayos na ang paa ni Dabaw, kung gusto mo pa ring magdiborsyo, sasamahan kita sa Civil Affairs Bureau kaagad. Sige. Salamat, Yuekin. Walang anuman. Kailangan kong balikan ang treatment plan ni Dabaw. Maari na tayong magsimula ng unang kurso ng paggamot sa acupuncture. Maghihilamos na ako ngayon. Kailangan kong matulog ng maaga. Yuekin. Kung makakalakad ulit si Dabaw, nasa iyo na lahat yon. Huwag kang mag-alala. Dapat ikaw rin ay magpahinga. Magandang gabi. Dr. Jiang. Emergency. Jiangming? Anong ginagawa mo dito? Tita, masakit. Sige. Paano ka ba napakahulog ng ganyan? May order ako. May nangangailangan ng gamot. Nakita ko gamot sa lagnat para sa bata. Naisip ko, may sakit na bata sa pamilya, kaya nagmadali akong i-deliver. Ang bilis-bilis mo kasi magmaneho, kaya ikaw ang naaksidente. Hindi ba't lalo lang naantala?
Hindi naman. Yung order ko, ipinasa ko sa kasamahan ko para i-deliver. Huwag kang magmadali sa pagmamaneho sa susunod. Mahalaga ang customer, pero mahalaga rin ang buhay mo. Kaya lang kasi kapag maulan, maraming order, mga order, at kulang ang mga rider. Tia, nung ikakasal ka ulit noon, hindi ako makaalis para sumama. Huwag mo sanang magalit sa pamangkin mo dahil doon. Buti nga at hindi ka sumama. Simula nung bata tayo, ikaw ang pinakamalapit sa akin. Kung sumama ka at nakita mo si Shufang at ang ugali ng buong pamilya nila, natatakot ako baka magpadalos-dalos ka at gumawa ng kung anong eksena. Mga kabataan, dapat unahin mo ang sarili mong buhay. Okay, naiintindihan ko. Bibisita ulit ako kapag may oras ako. Tiyak na personal kong dadalawin ang bagong tiyo. Oo nga pala, Tia. Narinig ko kay Dayong na lumipat ka na ng tirahan. San ka lumipat? Sekreto yan. May bagong order, pakitingnan. Hoy Tia, may bagong order na naman. Kailangan ko munang i-deliver ito. Tatawagan kita mamaya. Pupunta ka pa rin kahit nahulog ka ng ganyan. Kapag maulan, kulang na kulang tayo sa tao. Yung mga tao naghihintay sila ng pagkain at gamot na dala ko. Aalis na ako, Tia. Mag-ingat ka ng sobra. Alam ko. Dr. Jiang, si Xiangdong ito. Mhm. Sunduin kita pagkatapos ng trabaho mo. Okay, okay. Yung lalaki. Hindi ba yan yung dinala ng matanda sa kasalan? Anak, kaya niya yan. Milyon-milyong kotse ang dala niya. Gusto mo akong makita? Ginang, nalaman ng ama ng tagapangulo tungkol sa kasal ninyo. Gusto niyang makipagkita sa inyo. Gusto akong makita ng ama ni Jianhua? Medyo mainitin ang ulo ni matandang Ginoong Joe. Kaya baka may mga duda siya sa pinagmulan mo. Pinauna ka ba ni Jianhua para ihanda ako dito? Ang pamilya Joe ay kilala sa lugar na ito, kaya palaging mahigpit sa patakaran ang tagapangulo. Kaya, Naiintindihan ko, ganun ba? Tingnan mo. Lampas alas 6 na. Kaming dalawa ng kapatid mo, dalawang nakatatanda, naghihintay sa isang nakababata, tama ba yon? Huwag kang mainip, Itay. Biglaan lang yung hapunang pampamilya na inayos mo. Normal lang na medyo malate si Yuekin, di ba? Sabi ka kung makita kung ano ang itsura ng taong ito. Na nakapagpatanan sa anak ko bigla-bigla, ni hindi man lang ako ang kanyang ama, sinabihan. Nagtago para magpakasal. Hello, Rito po. Jianhua, Narito na si Yuekin. ang traffic ngayon ay talagang mabigat. Nahuli ako. Halika, umupo ka. Ito ang tatay ko. Ito ang ate ko. Kumusta po? Kumusta? Sinong tinatawag mong ate? Kuya, Ang asawa mo, walang modo. Unang pagkikita lang namin, ni walang dalang pasalubong. Pamilya na tayo ngayon. Bakit pa kailangan ng formalidad? Tama ba, Papa? Kain tayo. Sinabi sa akin ni Jianhua, ikaw ay doktor. Oo, ako nga. Galing sa isang maliit na klinika, sa isang mahirap na bayan. Doktor pa ba ang tawag sa yan? Ate. Ano ba ang sinasabi mo? Ang galing ni Yuekin sa medisina ay napakahusay. Nagtanong ako sa napakaraming espesyalista sa mga nakaraang taon. Ni isa walang nangahas na sabihin na mapapagaling ang paa ni Davao, pero sabi ni Yuekin, kaya niya. Ano? Sinasabi mo ba? Gusto mo ang doktor na galing sa maliit na bayan? Ang mapagaling sa Davao? Nawala ba sa isip mo? Si Davao ay 6 na taon lang. Kapag may nangyaring mali, sino ang mananagot?
Huwag mong sabihin na ito ang dahilan. Kung bakit mo napangasawa ang babae. Siyempre, hindi. Kung gayon, hindi ko papayagan ang doktor na galing sa maliit na bayan na magpagaling sa Davao. Pang Chinese o pang Western na medisina, malaking ospital o maliit na klinika, basta makakapagpagaling ng sakit, magaling na doktor siya. Tama si Yuekin. Kapag ang mga nakatatanda ay nagsasalita, may karapatan ba siyang makipagtalo? Kumusta po, Ginoong Joe? Alam kong ang pamilya Joe ay isang kilalang sambahayan, pero tungkol sa akin, isa lang akong taong walang pera, walang bahay at walang ipon. Isang pangkaraniwang tao lang. Normal lang na hamakin ninyo ako. Pero ang gusto kong sabihin ay, ang sakit ni Davao. Sa ngayon, ako lang ang makakagamot nito. Ang yabang naman! Sa tingin ko ang kay Zhenhua pangalawang asawa ay mahirap at kaawa-awa at mayabang. Hindi niya alam ang etiketa. Tatay. Ate, nagpakasal ako nang hindi sinasabi kanino man. Iyon ang aking pagkakamali. Pero dahil pinakasalan ako ni Yuekin, siya ang aking babae. Ang pagtatanong ninyo sa kanya ng ganito at paglalagay sa kanya sa mahirap na kalagayan ay pananampal sa akin sa mukha. Ang pagkain na ito, sa tingin ko, walang kailangang ipagpatuloy. Lumampas ka na. Yuekin, umalis na tayo. Masyadong mahirap ang pagkain na ito. Umuwi na tayo. Magluluto ako para sa iyo. Tumigil ka dyan. Tatay. 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 Tatay, gising na. Tatay, kumusta ka, tatay? Tatay. Tumatanda na si tatay at hindi rin maganda ang puso niya. At ngayon na nasaktan mo siya ng ganito. Masaya ka na ba? Patingin nga. Huwag mong hawakan ang tatay ko. Kung hindi ka sumagot sa kanya, magkakaganito kaya siya ngayon? Zhenhua, bantayan mo si tatay. Tatawag ako ng ambulansya. Huwag mo siyang hawakan. Papa. Patihaya mo siya. Baka atake sa puso ang nangyayari sa matanda. Kailangan nating maglapat ng unang lunas. Yuekin, di bilisan mo at iligtas si tatay. Sige. Ikaw? Itong babaeng bigla na lang lumitaw, hindi ko hahayaang mahawakan ang tatay ko. Tumawag na ako ng ambulansya. Darating na yan kahit anong oras. Kung hihintayin pa natin ang ambulansya, kahit si Bathala hindi na siya maliligtas, bitawan mo! Hindi! Ate, wala na ngayon. Nasa panganib ang buhay ni tatay. Bitawan mo ngayon na. Hayaan mong gamutin ni Yuekin si tatay. Zhenhua, hindi ako nagtitiwala sa kanya. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Hindi tayo pwedeng mag-risk. Siya'y doktor lamang mula sa maliit na bayan. Hindi ako naniniwala sa kanya. Kung hindi natin siya gagamutin ngayon, huli na ang lahat. Ang tatay ko, kung may mangyari sa kanya ngayong araw, ikaw ang mamamatay tao. Kung patuloy kang magsasalita, hindi natin siya maliligtas. Yuekin, kumusta na si tatay? Stable siya sa ngayon. Matanda na siya. Mahina ang kanyang kalusugan. Salamat sa iyong pagsusumikap. Tatay. 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 Dugo, ang daming dugo. Tatay. Ano ang sinabi ko sa iyo? Ang isang doktor mula sa liblib na lugar ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngayon, umuubo ng dugo si tatay. Siya ang may kasalanan. Ito lahat ay kasalanan niya. Yuekin, ano ang nangyayari kay tatay? Namuong dugo yan. Mabuting mailabas yan. Sige. Sa puntong ito, ikaw ay nagtatangkang iwasan pa rin ang responsibilidad. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang ambulansya mula sa City Hospital ay paparating na ngayon. Ang mga kasinungalingan mo ay malapit ng mabuking. Doktor, bilisan nyo! Iligtas nyo ang tatay ko! Kanina may gumalaw ba sa kanya? Ha?
Siya yon, ang babaeng ito tinurok niya ang tatay ko kung saan. Pagkatapos niya iturok, ang tatay ko ay nagsimulang magdugo ang bibig. Ako si Jiang Yuekin. Ngayon ang baga, napakahalaga talaga nito. Hindi ba't si Professor Jiang ito, ang pinakamagaling na doktor sa City Hospital noon? Siya pa ang guro ng mentor ko. Tawagin niyo na lang akong kasamang Jiang. Kasamang Jiang. Buti na lang, agad kang nagbigay ng paunang lunas sa pasyente. Hindi kayang isipin ang mangyayari kung hindi. Ano ito? Paano nangyari ito? Sabi ko sa'yo, ang galing ni Yuekin sa medisina. Zhenhua, kailangan pa rin nating pumunta agad sa ospital para sa kompletong pagsusuri. Tama, pagsusuri. Makinig kayo kay Yuekin. Bilis, stretcher. Kuya, may balita mula sa restaurant. Sina Lolo at Lola ay pauwi na. Ikakasal sina Lolo at Lola. Huwag na tayong maging istorbo. Matulog na tayo ngayon. Hindi mo pala ipapagamot ang binti mo? Ilang taon nang walang silbi ang binting ito. Hindi na mahalaga ang ilang araw pa. Pero ang pagpapabuti ng samahan ni na Lolo at Lola ang mas mahalaga. Peke Sesans, tara na! Tagapangulo, Ginang, nauwi ka na pala. Nasaan si Dabaw at Erbao? Si Dabaw. Pagkatapos maligo sa pinaghanda mong panghugas, tulog na siya. Ha? Bakit ang aga nilang natulog ngayon? Nagpakahirap siguro sa paglalaro. Kailangan ng mga bata ng maraming tulog para lumaki. Pwede ka nang umalis. Opo. Yuekin. Pasensya na kailangan mong tiisin iyon kanina. Pasensya na talaga. Ano bang kailangang tiisin? Ikaw ang tagapangulo ng isang konglomerato. Ako naman ay isang doktor mula sa maliit na klinika sa probinsya. Mapapaisip talaga ang sino man na nakapangasawa ako ng mas mataas sa estado ko. Mainitindihan ko yon. Yuekin, huwag mong sabihin yan. Sa tingin ko, swerte ako na ikaw ang naging asawa ko. Ako ang mas swerte. Wala akong naidulot na karangalan sa'yo. Dahil sa akin, lagi kang pinag-uusapan. Asawa kita ngayon, kahit totoo man o hindi ang kasal na ito. Basta nandito pa ang pangalan mo sa talaan ng pamilya ko, hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. Sino ang mga api sa akin? Sino ang maglalakas loob? Tama ka talaga. Yuekin, kanina sa salo-salo ng pamilya, kaunti lang ang kinain mo sa salo-salo ng pamilya kanina. Lulutuan kita ng makakain, hintayin mo ako doon. Ikaw ang magluluto para sa akin? Oh. Ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi ito kapani-paniwala. Sa buong buhay ko, hindi ko pa ito naranasan. Ito pala ang tinatawag nilang mainit-init na lalaki. Ginoong Pangulo, anong ginagawa mo sa kusina? Ako na ang bahala dito. Tia Lee, wala namang laman ng ref. Bihira ka kumain sa bahay. Lumalaki na ang mga bata. Kadalasan maaga akong gumigising para bumili ng sariwang karne at gulay at magluto para sa kanila. Itong ref na ito matagal na nating hindi napupuno. Ganun ba? Ginoong Pangulo, ang bait-bait mo sa bagong asawa mo. Ang huli mong gustong magluto ay halos 10 taon na ang nakalipas. Tia Lee, maaari ka nang magpatuloy sa ginagawa mo. Sige. Hey. Yuekin. Kaya, walang pagkain sa ref. Paano kung mag-order na lang ako ng take-out para sa'yo? Sige, Anong gusto mong kainin? kahit ano okay lang, hindi ako maselan. Hoy. Kuya, nag-order ng takeout si Lolo para kay Lola. Gusto ko ng fried chicken. Pwede kitang orderan bukas, pero ngayon wala nang mas mahalaga kaysa sa pagkakabonding ni na Lolo at Lola. Tara, pumasok na tayo sa loob. Ako na.
Jiangming? Yuekin, anong ginagawa mo dito? Tuloy ka malamig sa labas. Yuekin, kamag-anak mo ba ito? Pamangkin ko ito. Napakatapat at mapagkakatiwalaan niya. Tingnan mo ang binti niya, may sugat at nagtatrabaho pa rin siya. Ay nako, ang tindi naman niyan. Yuekin. At ito naman? Ako si Zhou Zhenhua, ang tawag sa akin ni Yuekin. Bagong tiyuhin. Yuekin, sa iyo ba ang malaking bahay na ito, tiyo? Sasabihin ko sa'yo sa mga susunod na araw. Pag-usapan natin yon. Yuekin, kailangan kong ihatid ang mga order na ito. Sa loob ng ilang araw, bibisita ako sa iyo sa ospital. Sige, sige. Alis na ako, tiyo. Sige, Bibisita ako sa iyo sa loob ng ilang araw. Paalam, Yuekin. Mag-ingat ka, ingat sa daan. Sige. Yuekin. Halika rito, kain tayo habang nanonood. Sige. Dapat narito sa palibot na ito. Nasaan na kaya? Paano kung may importante? Bukod sa humingi ng pera, ano pa bang mas importante? Halos buong buhay ko, nagtrabaho ako sa ospital. Lahat ng ipon ko napunta sa pagbili ng apartment para sa kasal nila. At ngayon pinalayas na lang nila ako. Hello? Anong magulang sa mundo ang hindi nag-aalala sa anak? Matulis lang ang dila ni Yuekin, pero mabait naman ang puso. Hay nako, Hindi ba't naghiwalay na tayo? Bakit ka tumatawag? Nay, galit ka pa rin sa akin. Ganito lang talaga ako. Sa tagal ng panahon, alam mo naman yan. Nako, huwag ka namang ganyan. Si Dayong ang nag-iisang anak mo. Hindi mo naman talaga siya pababayaan, di ba? Wala akong pera. Hindi, Nay. Paano mo naman naisip yan tungkol sa akin? Na-miss lang kita. Gusto ko lang tumawag para malaman kung galit ka pa rin. Ano ba? Dahil ba walang tao sa bahay para magluto o maglaba, kaya naalala mo na naman ako? Hindi. Nagkamali ako nun. Nay, saan ka na nakatira ngayon? May sasabihin ka ba o wala? Kung wala, ibababa ko na. tara, kumain na tayo. Jiang Yuekin. Nako, ang galing mo talaga, Jiang Yuekin. Nakatira ka na pala sa ganitong mamahaling lugar at hindi ka man lang nagsalita. Kanino mo itinatago? Jiang Yuekin. Ikaw pala. Dito ka pala nakatira sa magandang lugar na ito. Paano mo ako nakita dito? Alam ni Jiangming ang lahat. Nakatira ka sa mansion na ito at itinatago mo sa anak at manugang mo. Anong balak mo? Sinundan ko si Jiangming dito. Hindi ko inakala na ang biyenan ko sa edad niya ay makakapangasawa pa ng mayaman. Hoy, kami ang mga nakababata, swerte din naman ano? Huwag kang makialam. Ito ay problema ng pamilya namin. Ako ang bahala dito. Umalis ka sa bahay ko. Ano? Ngayong masarap na ang buhay mo, ikaw lang ang gusto mong mag-isa? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Walang ganun. Hindi pwede. Ganyan talaga kapag biyenan ka. Sa mundong ito, kapag may away ang biyenan at manugang, ang laging iniisip ng lahat ay kasalanan ng biyenan. May pera ka pero ayaw mong magbigay.
Kahit anong sabihin mo, laging ikaw ang may kasalanan. Ano ba ang problema mo, Lola? May mali ba akong sinabi? Naubos ko ang buong ipon ng buhay ko para sa inyong lahat. May nasabi ka na bang kahit isang magandang bagay tungkol sa akin? O ako ang biyenan. Pero tao rin ako. Tinitingnan mo ba akong tao? Nakakatawa. Ganyan naman sa lahat ng pamilya. Kasalanan mo yan kasi may anak kang lalaki. Karapat-dapat ka dyan. Ano, gusto mo akong suntukin? Sige, sampalin mo ako. At babalik ko yan sa mukha ng anak mo. Magbabayaran tayo. Sige, kung kaya mo, suntukin mo ako. Lumabas ka sa bahay ko. Tama si Yuekin. Lumabas ka na rito. At ikaw, isang katulad mong manggagawang dayuhan, ay hindi kailanman makakabili ng ganitong klaseng lugar. Umaasa ka lang sa mayamang anak mo. Yung dinala mo sa handaan ng kasal, tunay na anak mo yon, di ba? Wala ka na bang masabi ngayon? Ano? Pwede kang magpalaki sa mga nakababata, ako hindi. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka naman ganong kaiba sa akin. Tigilan niyo! Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Bakit kayo gising? Kahit ang mga uwak inaalagaan ng kanilang mga magulang, mas masahol ka pa sa hayop. Lolo, ang ingay niya, nagising kami ng ate ko. Inaapi ng masamang babaeng yon si Lola. Lolo, kailangan mong palayasin yung masamang babaeng umaapi kay Lola. Palayasin mo siya. Sige. Palalayasin na siya ni Lolo ngayon din. Tiali, ilabas mo ang baliw na to sa bahay. Opo. Hoy, binabalaan kita. Huwag mo akong hawakan. Ikaw, bitawan mo ako. Jiang Yuechin, anong ipinagmamalaki mo? Sa tingin ko, gusto lang nitong matandang to ng libreng katulong para mag-alaga sa pilay niyang apo. Isang manggagawang dayuhan at isang maliit na pilay. Kahit may pera ang anak niya, mapupunta rin yon sa iba. Magsisisi ka rin. Hilahin niyo siya palabas. Bitawan mo ako, bitawan, matanda, bitawan mo ako. Bitawan. Sa wakas, tahimik na. Tinawag niya akong pilay. Davao. Sabi ni Tiali nakaligo ka na sa mga halamang gamot. Ngayong gising ka na, hayaan mong gamutin ka ni Lola. Mabait na bata. Huwag mong pansinin ang kalokohan ng baliw na yon. Lola, kailangan mong pagalingin ang kapatid ko. Gagawin ko, maniwala ka. Huwag kang mag-alala. Lago. Ano ang pakiramdam? Namamaga ba? Matatapos na rin. Yuekin, pawis na pawis ka, napagod ka. Wala yun. Ako na ang gagawa. Hoy Davao, kumusta ang pakiramdam ng binti mo? Pagkatapos akong iakupuntura ni Lola, mainit ang pakiramdam ko. Talaga? Ayos, maganda yan. Yuekin, ang galing mo. Salamat. Simula nang pumayag ako na gamutin si Davao, hindi mo na mabilang kung ilang beses ka nang nagpasalamat. Hindi mo alam sa mga nakaraang taon kung ilang doktor ang napuntahan ko para ipagamot si Davao. Pero sa huli, wala ring nangyari. Sinabi pa sa akin na maliban kung makita ko ang isang taong nagtatago sa lungsod na ito, ang tagapagmana ng Ghost Gate 13 Needles, hindi gagaling ang binti ni Davao. Tama sila. Naroon ang tagapagmana sa harap mo. Talaga? Yuekin, ikaw nga talaga. Ay, ang tagal kong naghanap at sa wakas ay nakita rin kita. Lola, inaantok na kami. Sige, matulog na kayo. Lumabas na tayo. Yuekin, iniinit ko na to ulit, kaya kain ka na. Sige, dagdagan mo pa. Ang bait mo naman. Sa mga handaan, palagi mo namang inaasikaso ang mga dalaga, di ba? Hindi talaga.
Ako ang chairman ng Joe Group. Anong dalaga ang magpapaserve sa akin ng pagkain? Bukod pa riyan, wala akong interes sa mga bata't pasikat na yan kahit kailan. Anong lalaki ang hindi gusto ng bata't maganda? Gets ko. Joaquin, mali ka dyan. Mula nang mawala ang asawa't anak ko, huwag ng dalaga. Wala akong nakakasalamuha na babae sa buong kumpanya. At saka, may asawa na ako ngayon. Heto, Joaquin, kumuha ka ng hipon. Kailan tayo pupunta para bisitahin ang tatay mo? Ang trato mo kay Joaquin. At napakabait pa rin niya, bihira talaga yan. Tama, dapat nating bisitahin siya. Kumain ka rin? Kumain ka ng marami. Ang galing talaga ni Zhenhua, nagpakasal ng palihim. At napangasawa pa ang ganoong kahiyahiyang babae, pinagalit ng ganito si tatay. At hindi man lang dumalaw. Mula sa pinto, narinig kong nagchichismisan kayo sa harapan ni tatay. Noong araw na yon, kung hindi naagapan ni Joaquin ang pagliligtas sa tatay, hindi kayang isipin ang mga mangyayari. Ang hindi mo pagiging mapagpasalamat ay isang bagay, pero gawin mo yon sa harap mismo ng tatay, sinisiraan mo ang Joaquin ng ganito? At sino ang may kasalanan? Kayong dalawa ang nagtulak sa akin. Zhenhua, makinig ka. Noong nakaraan hindi ka dati sumasagot sa akin. Ngayon, para sa isang babae, nag-aaway ka sa akin? Hindi ba lahat ng ito para sa ikabubuti mo? Sino ang nakakaalam kung pinakasalan niya ka para sa pera ng pamilya Zhou? Hindi ganoong klaseng tao ang Joaquin. Kaya, ikaw ay Wei Zhou. Ang ate ni Zhenhua ay napakabata. Alam ko lagi kang may masamang pagtingin sa akin. Dahil lahat ay nandito, gusto kong magsalita ng ilang mga salita sa pagkakataong ito. Gusto kong talagang marinig ang sasabi mo. Kung ikaw at ang tatay ay nag-aalala na habol ko ang kayamanan ng pamilya ni Zhenhua, maaari kong i-prepare ang kasunduan bago ang kasal ng maaga. Kapag naghiwalay kami, pangako ko, hindi ako kukuha ng anumang assets ng pamilya ni Zhenhua. Ikaw? Talagang willing ka na mag-sign ng kasunduan bago ang kasal? Talaga nga. Ako, Jiang Joaquin. Lagi kong pinapanindigan ang salita ko. Sige. Joaquin at ako nandito ngayon para makita ang tatay. Bakit mo kailangan banggitin ang pera ng walang dahilan? Nakapagpakasal ako finally. Masaya ka lang ba kapag pinapaalis mo ang asawa ko? Hoy, ako! Tayo'y kumalma muna, Zhenhua. Ano? Kayo ni Joaquin, maupo muna. Sige. Oh, Tatay! Ikaw rin kumalma ka. Nasa ospital tayo. Lahat ng sigaw at hiyawan na ito, ginagawa mo itong palengke. Mukhang seryoso ang report na ito. Kaya naman. ang problema, malayo ang bahay ko. Mula rito. Kakakasal lang ng anak ko at kailangan pang magtrabaho ang manugang kong babae. Kung uuwi ako, makatutulong ako sa pag-aalaga ng bata. Kuro, kung aalis kayo, isang malaking kawalan yon para sa ospital natin. Mamimiss ko rin dito. Pero halos lahat na ay naipasa ko na sa inyo. Kaya nyo nang mag-aral at magpabuti ng mag-isa. Tiyak na mas magiging mahusay pa kayo kaysa sa akin. Pag uwi ko, ayokong maistorbo. Gusto kong mabuhay. Ang buhay na gusto ko para sa sarili ko. Guro, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pagbalik mo sa bayan, magpa-practice ka pa rin ba ng medisina? Oo, dahil maraming tao ang hindi kayang magpagamot. Ang munting bayan ko ay isang medyo mahirap na bayan. Kaya gusto kong magbukas ng klinika, libre yon. Sa ganoon, mas marami akong matutulungang tao na makapagpagamot.
Gino, na-check na namin lahat ng vital signs niya. Parehong problema pa rin. Mhm. Pero ang puso niya, hindi na kayang magkaroon ng dagdag na stress. Kung hindi, mataas ang tsansa niyang magka-stroke. Patingin nga ng medical na record at ng mga test report. Oh, sige. Ay, pakiusap. Sino ba siya para magpakita ng ganyan? Parang professional? Hoy, ano yung problema? Naiintindihan ko na. Salamat sa abala. Hoy, hindi siya tunay na doktor. Galing lang siya sa maliit na klinika sa probinsya. Hindi mo pwedeng pakinggan ang sinasabi niya. Hoy, ikaw ang pinakamagaling na punong manggagamot sa panloob na medisina sa North City. Ang tunay na talento ay maaaring magmula kahit saan. Mas magaling ang kanyang kakayahan sa medisina kaysa sa akin. Ginoo, magpahinga po muna kayo. Babalik na ako sa opisina ko. Salamat sa iyong pagsisikap. Ipaglaban mo yan. Hoy, Paano ito nangyari? Ganun ba talaga kagaling ang kanyang kakayahan? Joaquin, talagang kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa medisina. Kagabi, nang tinutusok niya si Davao, sabi ni Davao, may naramdaman siyang init sa kanyang binti. Naniniwala ako sa sinasabi ni Joaquin dahil nagawa niyang iligtas ang kanyang ama mula sa bingit ng kamatayan, tiyak na matutulungan niyang makalakad muli si Davao. Kung nagkamali nga ako sa'yo, pwede kitang hinga ng paumanhin. Si Zenhua lang ang kapatid kong lalaki. Bilang panganay na kapatid, para akong ina sa kanya. Hindi ko maiwasang mag-alala. Naiintindihan ko. Napakabuti mong kapatid para kay Zenhua. Zenhua. Kapag may oras ka, dalhin mo si Joaquin sa lumang bahay para bumisita. Magkakasalo tayo. Hoy. Salamat. Sige. Mamaya na, pipirmahan ko na ang property agreement. Para walang makapag-chismis. Hindi na kailangan, Joaquin. Lubos ang tiwala ko sa pagkatao mo. Ang salitang binitawan ay hindi na mababawi. Padraftin mo na lang si Shandong mamaya. Para kapag gumaling na si Davao at umalis na ako, mas malinis ang lahat. Bakit parang ang sama ng pakiramdam kapag binabanggit niya ang diborsyo? Nakikinig ka ba sa akin? Tawagan mo ang nanay mo para humingi ng pera. Ang anak ng stepdad mo ay may Maybach. Malamang maraming pera yung batang yon. Kunin mo ang makukuha mo. Ayaw kong pumunta. Ano, sinisigawan mo ako? Shendayong, ang tapang mo. May gana ka pang sabihin yan? Kung hindi dahil sa'yo matatanggal kaya ako sa pamilya ng nanay ko, wala na akong nanay ngayon. Masaya ka na? Dahil wala kang kwenta, isang ahente ng kotse ay maliit lang ang kita. Hindi sapat para sa gastusin sa bahay. 10,000 dolyar ang kinikita ko sa isang buwan at may komisyon pa kapag maganda ang benta. Bawat buwan, ako 500 dolyar lang ang natitira para sa sarili ko. Binibigay ko sa iyo lahat ng pera, pero hindi ka pa rin nasisiyahan. Lagi kang nagsisisi sa iba. Sa tingin mo tama ka? Talunan. Jiang Yuechin, akala mo mag-iisa kang mabubuhay ng maginhawa? Sasabihin ko sa iyo, pangarap lang yan. Titingnan natin. Kuya, alam mo ni, yung nanay natin, bakit ganun siya kabait? Ayoko talaga sa kanya. Gusto ko si Lola. Ako rin gusto ko si Lola. Kung hindi dahil sa babaeng yun, hindi sana tayo nawala noon. Buti na lang sinagip tayo ni Lolo. Ayaw ko sa kanya. Nakarating na ako sa Nanshi. Pwede nang pirmahan ng kontrata bukas. Tungkol naman sa ibang bagay, pag-uusapan natin pagbalik ko. Hoy! Anong problema ng bata? Kailangan mo ba ng tulong? Hoy, bakit ka tumatakbo? Kumusta? Gusto kong tumawag ng pulis.
Mabuting tao si Lolo. Hindi lang niya tayo pinalaki. Hindi niya kailanman sinukuan ang binti ko. Sana sina Lolo at Lola ay magkasama habang buhay. Sana nga, pero parang si Lolo, medyo hindi kayang kontrolin si Lola. Tulungan na lang kaya natin siya? Base sa impormasyong nakuha natin kanina. Takot si Lola sa dilim at sa kulog. Ipadala ang utos. Ngayong gabi 10:00, putulin ang kuryente natin. At ngayong gabi sa Beishi, dapat may kulog at kidlat. Si Young Master. Lola, aray? Oh, Erbaw, Dabaw. Kumusta, Dabaw? Oh, kakaiba at matalino ang batang ito sa karaniwan. Ngayon ko lang siya nakita na naging ganito ka-attached sa isang tao. Kasi kami ni Lola nagkagusto agad sa isa't isa. Mali ang gamit mo na salita. Nagkasundo agad ang tawag doon. Oh, ang galing mo pala sa Chinese. Napakagaling, napakatalino. Palagi kang magbabad at sundin ang treatment para mas mabilis kang gumaling. Salamat, Lola. Ang galing-galing ni Lola. Siyempre naman, binibigyan ako ng lolo mo ng 200,000 dolyar para sa treatment kada buwan. Siya ang pinakamalaking sponsor ko. At ang asawa mo. Tama. Maliit na chismosa. Kung nandito lang din sana ang apo ko ay masaya na. Lola, ano ang iniisip mo? Iniisip ko kayo. Joaquin, uminom ka ng isang basong gatas. Salamat. Napakahirap ng ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Kailangan mong pumasok sa trabaho sa araw at pag-uwi mo sa gabi ay mag-a-acupuncture ka pa kay Davao. Hindi naman ganoon kahirap. Bukod pa riyan, hindi naman libre ang paggamot ko kay Davao. Sa perang ibinibigay mo sa akin kapag gumaling na si Davao, magkakaroon na ako ng sapat para makabili ng apartment na may 2 kwarto. Kung hindi, magiging katulad ako ng dati na walang matitirhan. Joaquin, Hmm? uy, nawalan ng kuryente. Huwag kang matakot. Malakas pa rin. Akala ko wala kang kinakatakutan, pero takot ka pala sa kulog. Hindi ako. Huwag kang matakot, kulog lang yan, nandito ako. Hello, Jiangming? Tita, tulungan mo ako, tita. Anong problema? Chufang nag-order ng takeout. Ako ang nag-deliver, kaya sinasadya niyang paghirapan ako. Sabi niya, may problema sa order. Nagbabanta pa siyang idemanda ako. Tita, kung talagang idemanda niya ako, magkakaroon ako ng penalty at mawawalan ako ng trabaho. Baka makulong pa ako. Anong gagawin ko, tita? Naiintindihan ko, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Ako ang bahala. Sige, salamat, Atay. Narinig mo yun lahat, di ba? Yang anak-in-law mo sobrang nangabusong talaga. Kailangan kong puntahan siya. Sasakyan kita. Salamat. Kakaiba naman, bakit walang brownout kahit saan? Oh, baka nag-trip ang breaker. Alam kong darating ka. Pinatalsik mo ako sa bahay ninyo kasama ng matandang yon. Eh ano naman? Ngayon, kailangan mo pa ring lumapit sa akin para magmakaawa. Nanay,
multo ka na. Nasaan si Dayong? May sinabi ako sa kanya. Malamang lumabas yon para maglunod ng kalungkutan. Ang bilis mo namang dumating para sa pamangkin mo. Pero ang sarili mong anak at manugang, wala kang pakialam sa kanila. Ang pera mula sa mga regalo sa kasal namin, hindi ba't lahat yun kinuha mo? May sinabi ba si Joaquin? Sabihanan ko ako nakikipag-usap. Ikaw, isa ka lang matandang nakikitira sa mansyon dahil sa anak mo. Anong karapatan mong husgahan ako? Ikaw. Ano ba ang gusto mo? Napalayain si Jiangming? Depende yan sa kung gaano ka sincero. Mabuting tao si Jiangming. Maghapon siyang nagtatrabaho, nagde-deliver ng gamot at pagkain. Bawat kusing ay pinaghirapan niya. Sa isang kisap mata lang kayang sirain ang isang masipag na tao. Wala ka bang konsensya? Isa lang siyang delivery guy, pinakamababa sa lahat. Kumain ako ng food na dinala niya at nahilo ako. Ano naman ang mali kung isasakdal ko siya? Bukod pa riyan, ako ang customer. Ang customer ay laging tama. Hindi mo pa ba narinig yan? Alam ko, lahat ng ginagawa mo ay dahil sa akin. Sige, ituloy mo. Magkano ang gusto mo? Siguradong meron kang 100,000. Kita mo? Alam kong may pera ka. Magkano pa ang meron ka? Yung 100,000 kanina ay para kay Jiangming. Kung mananatili kang manugang ko o hindi, wala yon sa usapan. Tapos na ang relasyon natin. Kung gusto mo ng pera, pwede namang pag-usapan. Pero hindi ko lang basta ibibigay sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Meron pa akong pera sa card na ito. Kung gusto mo, kailangan mong paghirapan. Kailangan mong lumuhod at magkokotaw. Sabihin mo, pasensya na, Jiang Yuqin. Isang beses mong sabihin, 10,000 ang makukuha mo. Ngayon, yan ang tunay na asawa ng isang chairman. Ang kapal ng mukha mong hamakin ako. Nandito na ang pera. Kung makukuha mo man ito, ay nakasalalay sa kakayahan mo. Hindi kita pinipilit. Lumuhod at humingi ng tawad lang naman. Hindi naman ako mamamatay. Matagal ko nang gustong bilhin yung bagong Dior bag eh. Sige, gagawin ko. Okay. Magkukautaw ako. Pasensya na. Jiang Yuqin, pasensya na. Jiang Yuqin, pasensya na. Jiang Yuqin, pasensya na. Pasensya na, Jiang Yuqin. Xiangdong, may kailangan akong gawin sa'yo bukas. Ang manugang ni Joaquin at ang nanay nito. Bigyan mo sila ng leksyon. Hoy, Jiangming. Nasikaso ko na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magdudulot ng problema sa'yo. Sige, yun lang. Paalam. Joaquin, ang pera na nawala mo ngayong gabi, ako ang sasagot para sa'yo. Hindi na kailangan. Alam mo, ang mga magulang ngayon nagtitipid, ayaw gumastos para sa mga anak nila kadalasan. Pero hindi nila naiintindihan. Ang mga kabataan ngayon ay hindi nag-iisip para maghanda sa mahirap na panahon. Ginagastos nila ang bawat sentimo na meron sila. Tapos kapag may nangyari, at wala silang kahit isang sentimo na mailabas kapag kailangan, doon sila nagsisisi. Oo. Kaya nga sabi nila, ang puso ng mga magulang ay para sa mga anak magpakailanman. Oh, hindi mo alam. Sa lahat ng taon ko sa ospital, nakita ko ang napakaraming tao na hindi makapagpagamot. Ang mga kondisyon nila ay maaaring gamutan, pero dahil lang wala silang pera, nasa bahay lang sila naghihintay mamatay. Sa tuwing nakikita ko yon, nasasaktan ang puso ko. Naiintindihan ko. Joaquin, na makahanap ng asawa na may puso na kasing ganda ng iyo, siguro may tama akong ginawa sa nakaraan kong buhay. Pero ang atin ay marriage of convenience, di ba? Joaquin.
Paano kung gusto kong gawing tunay na pag-aasawa? Ang marriage of convenience na ito? Aray! Joaquin, bakit mo ako sinubukan? Kung sino ang nanubok sa sino ay hindi pa sigurado. Tuloy po. Chairman, tapos na po ayon sa utos ninyo. Naasikaso na po ang lahat. Ang nanay ni Shufang na nagbebenta ng peking produkto sa maliit niyang negosyo ay naaresto na. Tungkol naman kay Shufang, So nasa kulungan siya. Anong magagawa ko? Wala kaming ipon ni Dayong. Ma, kung may kailangan ka, kay tatay ka humingi. Saka hindi naman ganun kalala. 3 buwan lang naman. Walang utang na loob na anak ka? Paano mo nasabi ang ganyan? Binalaan kita. Sinabi ko sa'yo na huwag magbenta ng peking bag. Ngayong nahuli ka na, ako pa ang sinisisi mo? Tama na, papasok na ako sa trabaho. Nakakainis. Manager. May nagreklamong customer na peke raw ang alahas na binili nila noong nakaraang buwan sa ating counter. Tiningnan ko ang footage ng surveillance, kaya ikaw pala ang gumagalaw ng mga produkto. Manager, hindi po ako yon. Ipapasa ko ba ang footage sa pulis? Manager, huwag po pakiusap. Ako ang magbabayad sa kanila. Bibili ako ng bago para sa kanila. Manager, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mong isiping hindi ko alam. Kahit hindi ako madalas nasa tindahan, palagi kang late at maaga umuwi. Minsan, hindi ka na nga nagpapakita ang empleyadong tulad mo. Ay talagang hindi ko pwedeng panatilihin. I-empake mo ang gamit mo at umalis ka na. Teka, huwag. Manager. Naaresto si Mama tapos natanggal pa ako sa trabaho. Bakit ba lahat mali ang nangyayari nitong mga nakaraang araw? Tuloy po. Abala? Zhenhua, anong dahilan ng pagpunta mo? Maupo ka. Tapos na ang proyekto ko dito sa bayan. Dumalo ako sa completion ceremony ngayon. Pagkatapos nun, naisip kong dumaan muna sa ospital para bisitahin ka. Ayos yan. Joaquin, tingnan mo. Nakuha na natin ang marriage certificate natin. Wala ka bang balak? Napanagutan ako? Kasal lang tayo para sa convenience. Bakit ko kailangang managot? Hindi ba pwedeng maging totoo ang isang bagay na peke? Kahit nasa edad na tayo, hindi ibig sabihin hindi na tayo pwedeng maghanap ng kaligayahan. Sino nagsabing mga kabataan lang ang pwedeng umibig? Seryoso ka, di ba? Siyempre seryoso ako. Chairman ka ng isang conglomerate. Ako naman, doktor lang ako sa clinic ng isang maliit na ospital. Hindi tayo bagay, hindi tayo magkatugma. So si Joaquin ay talagang tumatanggi sa akin. Dahil masunurin si Davao, kasama ko siyang naliligo ng gamot araw-araw. Nararamdaman mo na ba ng kaunting kakaiba? Salamat po sa inyo, Lola. Tingnan mo itong bata. Masyadong seryoso para sa edad niya. Ngayon tingnan mo ang kapatid mo. Napakamasayahin at buhay. Dapat kang ngumiti ng madalas. Sige na, 1, 2, 3. Ngiti. Mabuti, magpahinga na kayong dalawa. Lola, kapag gumaling na ang binti ko, maghihiwalay na ba kayo, Lolo, at ikaw? Ano sa palagay mo? Pwede bang huwag na kayong maghiwalay? Pwede bang wag na kayong maghiwalay?
Ano, mamimiss mo ako? Madalas akong dadalaw sa inyo. Ayang umalis ni Lola Erbaw. Lola, nakikita ni Davao, gustong-gusto ka talaga ni Lolo. Matagal na niyang hindi pinakialaman ng ibang tao. Oo, talagang gusto ka ni Lolo. Ang mga pakialamera ninyong dalawa, Erbaw, anong pinag-uusapan ninyo ni Lola? wala. Ganun na ba? May sikreto na kayo sa lolo? Tagapangulo, bakit ang lungkot-lungkot mo? Tama. Ito ang kasunduan sa ari-arian na gusto ng ginang. Pakitingnan mo. Bakit hindi katulad ni Yuekin ang mga dalagita sa labas? Na kapag nakakita ng mabuting lalaki ay kumakapit na parang buhay, pero siya tingnan mo. Ako ang tagapangulo ng Grupo Joe. Noong kabataan ko, maganda ang itsura ko, may karisma ako at punong-puno ang bank account ko. Ako? Ano ang problema sa akin? Tagapangulo, sa ganito mong kalagayan, nasasaktan ba ang puso mo? Tagapangulo, gusto ng mga babae ang romansa. Napaka-prangka mong tao, kaya hindi nakakapagtaka na hindi mo makuha ang puso ng ginang. Normal lang iyon. Ano ang taong prangka? Ang itsura mo ngayon ay talagang... Nadikit ba ang bibig mo? Magsalita ka. Tagapangulo? Kailangan mong magpadala ng bulaklak, magbigay ng bag, bumili ng damit at magsalita ng matamis. Pag-isipan mo, hindi pa ako nagbibigay kay Yuekin ng magandang regalo. Kaya pala ako tinanggihan. Kailangan kong ipakita ang aking sinseridad. Xiangdong, sumama ka sa akin sa mall. Mag-shopping spree tayo. Luma na lahat ito, nakatambak lang naman. I-recycle na lang natin. Mahirap ka lang, aminin mo na. Huwag mo ngang gawing parang maganda ang dahilan. Ang mga taong kayang bumili ng mamahaling gamit ng basta-basta, hindi pupunta rito para mag-recycle. Ang yabang mo. Anong kinukutkot mo? Bilisan mo. Ano yon, tatay? Ngayong napangasawa mo na ang babaeng yon, hindi na pwedeng pataguan. Sa ilang araw, maghahanda ang pamilya Joe ng isang malaking handaan. Iimbitahin natin ang lahat ng kilalang tao sa lungsod. Tapos ipapakilala mo si Yuekin. Sa lahat. Tatay, ibig sabihin ba nito tinatanggap mo na si Yukin? Sige, naiintindihan ko. Ito lahat ay mga brand na gusto ng mga babae. Ginagatasan na naman ng matandang yun ang anak niya. Para kaya kay Jiang Yuekin ito? Ang swerte niya talaga. Hoy! Shufang, ikaw nga! Matey! Ang tagal na nating hindi nagkita. Ang galing-galing mo na! Hindi ka rin naman nagpapahuli, di ba? Yung bag mo, bagong labas yan ng Dior, di ba? Mahigit 100,000. Mukhang maganda rin ang lagay mo. Sakto lang. Ay, oo nga. Eto, ang kilalang Joe Group ay maghahanda ng isang handaan. Parang magpapakasal ulit ang anak ni Ginoong Joe. Gusto niyang ipakilala ang bagong manugang sa lahat. Hindi makakapunta ang asawa ko, kaya eto, sumama ka na lang sa akin. Sa ganyang klaseng handaan, kung makikilala ko ang mas maraming tao, hindi na mahirap humanap ng magandang trabaho, di ba? Baka makapagpakitang gilas pa ako para maging tagapamahala. Maisie, ang galing mo na talaga ngayon. Ay, salamat. Ako'y darating ng maaga. Zhenhua. Zhenhua, binili mo ako ng maraming bagay. Tingnan mo ako, napapalamutian. Para lang akong Christmas tree. Yuekin, napakaganda mo ngayon. Christmas tree na maganda? Christmas tree na maganda?
Chairman, dapat magpadala ka ng bulaklak, magpadala ng bag, magpadala ng damit, at dapat alam mo kung paano magsabi ng mga sweet words. Gusto ng mga babae ang mga sweet words, Yuekin. Sa puso ko, ikaw ay parang bulaklak sa mataas na tuktok. Banal at dalisay. Maganda. Marangal. Kahanga-hanga. Teka. Ikaw, napakaraming magagandang salita. Kapag masyado kang maraming sinabi, magiging mayabang ako. Kapag naging mayabang ako, bababa ang kalidad ko. Hindi maganda kapag bumaba ang kalidad ko. Ayaw ni Yuekin sa mga sweet words? Ngayon ay ano ang sitwasyon? May darating. Malalaman mo sa sandaling panahon. Chairman, Master, pumunta po kayo sa top floor. Okay. Yuekin, maglibot-libot ka muna dito. Babalik ako agad. Maghihintay ako para sa'yo. Okay. Bumalik ka agad. Okay. Ang iyong pag-uugali sa isang tingin lang, alam mong espesyal. Excuse me? Hindi ko inakala ang banquet ay napaka-luxurious. Siyempre, grupo ng Joe sa North City namin ay napaka-prestigious. At ang kanilang mga assets ay napakarami. Ngayon, maraming celebrities ang dumating. Mga doktor, mga abogado, mga negosyante. Sino ang hindi gustong pumunta sa pamilya ng Joe para makakuha ng prestigyo? Ang anak na babae ng Old Master Joe dapat ay espesyal na maganda. Kung hindi, sa napakayamang pamilya, paano siya makakapasok? Mali ka. Ayon sa asawa ko, parang siya ay isang middle-aged na babae. At ang anak niya ay lumaki na. Chufang. Anong ginagawa mo rito? At ganyan pa ang suot mo? Sino yon? Ang biyanan kong masama, bulok na bulok talaga siya. Sandali lang. Mukhang ang anak ng matanda mo ay may talino nga. Isang malaking handaan na ganito at nakapasok ka pa rin. Pwede kang pumunta, bakit ako hindi? Ang ganda naman ng damit na yon. Mamaya lahat ng damit at bag na binili para sa'yo ng matanda ay ipapadala sa akin. Paano mo nalaman na si Zenhua ay bumili ng damit at bag para sa akin? Paano ko nalaman? Anong pakialam mo? Sundin mo lang ang sinasabi ko. Ngayon, hindi na ako ang biyenan mo. Kung magpapatuloy kang sumigaw ng ganyan, ay sasampalin kita. Sige, subukan mo. Sa isang pampublikong lugar na ganito, hindi ka maglalakas loob. May sasabihin ako sa'yo. Ako mismo ang humihingi nito, pero hindi ka pa rin maglalakas loob na hawakan ako. Paano mo siya nasaktan? Ang sarili mong manugang? Kaya pala sinabi ni Shwefang na masama ka. Paano nagkaroon ng biyenang tulad mo? Anong nangyayari rito? Talaga namang iba ang biyenang ito. Sinaktan pa niya ang kanyang manugang. Oo, ang mga away ng biyenan at manugang ay kadalasang sanhi ng masasamang biyenang tulad niya. Nakikita mo? Nakikita ng lahat ang nangyayari. Sino ang tama at sino ang mali, halatang halata. Humingi ka ng tawad sa akin ngayon din. Dapat siyang humingi ng tawad. Humihingi ng tawad. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Oo, dapat siyang humingi ng tawad. Humihingi ng tawad. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ang sampal na ibinigay ko ay hindi dahil sa drama ng biyenan at manugang. Ito ay para sa akin si Jiang Yuekin, para sa lahat ng mga tao ng pagtiis at pagpapakumbaba, para sa buhay na kontrolado ng lipunan. Kami mga babae itinuro sa amin mula pagkabata na kailangan magpakasal sa tamang edad. Pagkatapos magpakasal, kailangan magkaanak. Dapat maging mabait sa aming mga manugang. Kailangan namin palakihin ang mga bata. Kapag nagkaanak na ng lalaki, kailangan namin alagaan ang mga apo. Inaasahan din kaming magbigay ng pera sa kanila. At kung hindi namin ito magawa ng maayos, sira ang aming reputasyon. Hindi ba tama yon? Atari yan. Ang nakita ninyong lahat ay ako na sumampal sa kanya. Ngunit ang hindi ninyo nakita ay ang lahat ng mga taon na ginugol ko sa pagpapakasakit para sa kanya. Naglalaba at nagluluto para sa kanya, isinuko ko ang pinakamagandang trabaho ko. Lahat ay para lang matulungan siyang palakihin ang kanyang anak. Araw-araw niya akong ininsulto. At nanganganib siyang hiwalayan ang anak ko para lang makuha ang gusto niya. 70% ng aking sahod ay mapupunta sa kanya. 70% at kinukuha rin niya ang lahat ng aking ipon. Ang bahay na binili ko gamit ang sarili kong pera, gusto niya akong paalisin doon. Iwanan akong walang mapupuntahan. Totoo ba ang sinabi ng biyenan mo?
Huwag kayong makinig sa kalokohan niya. Iminumungkahi kong tumigil ka na sa paggulo. Ngayon ay ang handaan ng Grupo Joe. Malapit nang ipakilala ni matandang Ginoong Joe sa lahat ang kanyang bagong manugang. Kung sisirain mo ito, talagang magsisisi ka. Sa tingin ko ikaw ang dapat magsisi. Ginong Joe. Ano? Ginoong Joe. Ang asawa ni Jiang Yuechin, paano siya nakasama ni Ginoong Joe? At ang anak ng matandang iyon, ano? Ang pinanggalingan niya? Yuekin, okay ka lang ba? Okay lang ako. Mabuti, sumama ka sa akin. Sino ba ang sumigaw sa manugang ko? Ano ang ibig sabihin nito? Ano? Ang biyanan mo pala ay ang manugang ni Ginoong Joe. Imposible. Kaya pala siya ang bida rito. Palayasin siya. Opo. Bitawan niyo ako, bitawan! Jiang Yuechin, ikaw. Hindi ito totoo. Paano mo napangasawa ang chairman ng Joe Group? Ano sa tingin mo? Imposible! Karapat-dapat ka ba? Ang handaan ngayon ay para ipakilala ng formal ang aking asawa, si Jiang Yuekin, sa inyong lahat. Siya ay matuwid at mabait. Isang doktor na nagliligtas ng buhay. Siya ay lubos na karapat-dapat sa aming pamilyang Joe. Tama ang chairman. Chairman? Ang asawa ng anak ko. Siyempre siya ang pinakamagaling. Tama! Ang tatay ko, dahil ang hipag ko, ay inayos ang treatment plan niya. Ang kalusugan niya ay mas lumakas kaysa dati. Nagpadala rin ako ng tao para imbestigahan ka sa maliit na bayan na yon. Narinig kong marami kang tinutulungang mahihirap at hindi mo sila sinisingil. At ang paggamot kay Davao ay maganda rin ang pag-unlad. Ako ay talagang humahanga sa'yo. Walang anuman. Ang pag-aalaga mo kay Davao at sa tatay ko, ang nagpapatunay na ikaw ang tagapagligtas ng pamilya namin, Joe. Huwag nating pag-usapan ang ganyan sa pagitan ng pamilya. Paano nangyari ito? Paano ito nangyari? Ilabas niyo siya para sa akin. Ang ganda mo, ang elegante. Ikinagagalak kitang makilala. Salamat. Jinhua, tignan mo naman. Ang malaking sorpresa na inihanda mo para sa akin. Hindi naman talaga yun. Ang tatay ko ang kumilala sa'yo. Nagkataon lang na tugma rin ito sa gusto ng kapatid kong lalaki. Tama ba, Zenhua? Ngayong pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas ulit, di ba? Alam ng buong lungsod na asawa mo ako. Walang sinuman ang makakaagaw pa sa asawa ni Joe Jinhua. Hindi ko naman sinabi na magsasama tayo habang buhay. Ano, di hindi pwede yan. Binibiro ko lang siya. Isa lang akong doktor mula sa maliit na bayan. Ikaw naman ay isang malaking chairman. Sinong nagsabing doktor ka lang mula sa maliit na bayan? Sino nagsabing doktor ka lang ng maliit na bayan? Nandito ka rin pala. Guro. Ngayon, ako na ang pinakabantog na doktor sa buong lungsod ng Beishi. Narinig ko na. Ngayon, narito ako ng hayagan at marangal dahil inimbita. Kilalang kilala ka na. Mga kasama, ito ang aking guro. Siya rin ang nag-iisang tagapagmana ng 13 Ghost Gate Needles sa Beishi. Noon ang aking guro ay umalis sa trabaho sa ospital dahil sa kanyang anak at manugang. Pumunta siya sa isang maliit na bayan. Tapos na yon sa nakaraan. Tingnan mo naman, binulgar mo kaagad ang lihim ko bilang tagapagmana. Wala pang ibang nakakaalam noon. Hindi naman sigurado. Hindi naman kailangan. Anong ginagawa ninyo rito? Lola, matagal na naming alam na ikaw ang tagapagmana ng Gimen 13 Needles. Paano ninyo nalaman? Narito ang resulta ng DNA test. Siya ang aming tunay na lola. Tama, matagal nang nalaman ng kapatid ko. Kaya nga niya kayo nilinlang na mag-invest sa proyekto sa isang mahirap na bayan.
Lahat ay para lang kayo at si Lola ay magkita. Lolo, sa totoo lang, ang dahilan kung bakit kayo nagkasugat sa bibig ay dahil may pinapasok ako sa inumin ninyo para mas mabilis kayong magkapamamaga. Sige, nahanap na ang baso ng tubig. Walang nakakita. Tapos na. Kayong mga paslit. Kayo pa ang nangahas na linlangin ang sarili ninyong lolo. Pero wala akong pakialam. Sina Davao at Erbao ay pinalaki sa aming pamilyang Joe sa loob ng maraming taon. Sila ang aking sariling mga apo. Ngayon na kayo at ang tunay na lola ni Davao ay nakarehistro na. Masaya na ang lahat. Ah, tama. Yung nakakatawang kasunduan sa ari-arian, hindi naman pirmado ng hipag ko, di ba? Punitin mo na ngayon. Yun ba? Matagal ko nang pinunit yon. Gets. Lola, tingnan ninyo. Hindi ba ito ang nawala sa akin, sina Dajin at Xiaojin? Bakit naman? Hawak-hawak ito ng lolo ninyo? Dahil kami nga. Sina Dajin at Xiaojin. Lola. Kayo ang aming tunay na lola. Lola. Hindi ako makapaniwala na nangyari ito. Kaya pala noon sina Davao at Xiaobao ay dinala sa South City. Kaya pala kami ay naghahanap sa buong North City at hindi namin makita ang mga bata. Noon inireport ko ito sa pulisya sa South City. Pero lumipas ang ilang araw. At walang dumating para kunin ang dalawang batang ito. Mag-isa lang ako noon. Ang sarili kong anak ay namatay sa isang aksidente. Kaya kinuha ko sila at pinalaki. Ano ang nangyari sa paa ni Davao? Ano ang problema doon? Nang ipinanganak siya, ay maayos na maayos siya. Malamang ay side effect ng mga gamot na ibinigay sa kanya ng mga trafficker. Madalas umiyak si Davao noon. Siguro ay madalas siyang pinainom ng gamot. Kaya... Lola, huwag kang malungkot. Mas maayos na ang lagay ko ngayon. Tingnan mo. Davao. Davao, nakatayo ka na talaga. Ang galing mo, Davao. Sige kuya, kaya mo yan? Tuloy lang, Davao. Davao, ang galing-galing mo, Davao. Gumaling na ang paa mo. Kuya! Halika rito kay Lolo. Anak. Dayong, halika rito, bilis! Ano yon? Kasama ngayon ng anak natin si Mama at nakapag-asawa pa siya ng chairman ng Joe Group. Sigurado na ang buhay natin kailangan mong lumapit kay Mama. Pakiusapan mo siyang tanggapin ka uli bilang anak. Wala akong hiya. Shendayong, duwag ka. Nahanap na ang sarili nating anak at wala ka pang lakas ng loob na makita sila? 5 taon na ang nakalipas. Hindi mo ba sila gustong makita? Gusto ko. Handa na ang pagkain. Yuikin, ako mismo ang nagluto nito. Gumawa ako ng ilan sa mga specialty ko para subukan mo. Ang ganda ng itsura. Ang bait-bait ni Lolo. Ang mundo ng mga matatanda, ito, hindi mo maiintindihan. Sige, kain na tayo. Salamat. Salamat. At ito. At ito. Kunin mo. Kain ka. Pupunasan ko yan para sa'yo. Okay lang.
Sige, ako na. Nangangati ka? Oh, medyo. Tumigil ka sa pagtawa. Anong nakakatawa? Anong meron para pagtawanan? Hindi ka pwedeng pumasok. Nanay. Dajin Xiaojin, huwag kayong lalapit. Alam ko na ang lahat. Ako ang inyong ina. At siya ang inyong ama. Wala akong inang katulad mo. Galit ako sa'yo. Masamang babae ka. Ayaw kitang maging ina. Ako, alam ko, noon dahil ako'y pabaya at palabiro, kaya nawala kayo sa akin. Patawarin mo ako. Pakiusap? May mga taong mapapatawad. Pero ang iba, hindi ka dapat sa kapatawaran. Tama ang kapatid ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Kahit nagalit ka sa akin. Dahil sa 2 bata, patawarin mo ako. Dayong, magsalita ka naman. Wala akong masyadong masasabi. Sa lahat ng mga taon, hindi namin natupad ang aming responsibilidad bilang mga magulang. Galit sa atin ang bata. Tama lang yon. Salamat sa pagpapalaki sa aking anak sa lahat ng mga taon. Dapat kasama ko ang bata. Wala kang dapat pasalamatan sa akin. Pero ang iyong ina, sa lahat ng mga taon, gaano ba siya naghirap para sa iyo? Pero ikaw, paulit-ulit, nagbulag-bulagan. Gaano kaya siya nasasaktan? Alam ko. Gago ako. Hindi ako kilala ni nanay. Tama lang yon. Shendayong, ano ba ang sinasabi mo? Ang kanyang ama ay ang chairman ng Joe Group. Tayo at ang bata ay magkakaroon na ng magandang buhay. Ngayon sasabihin mong hindi mo siya kikilalanin? Tayo... Shufang. Maghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Hiwalayan? Gusto mong hiwalayan ako? Napakawalang kwenta mo. Anong klaseng babae ang mahahanap mo? Huwag mong kalimutan na ikaw ay nagpa-vasectomy. Hindi ka na makakabuo ng anak. Isa ka lang walang kwentang lalaking hindi makabuo ng anak. Tayo. Hiwalayan. Hiwalayan? Huwag. Ikaw. Nawala. Lahat ay nawala. Dr. Jiang, ngayon ang gwapo mo. Chairman, ngayon ang ganda mo. Bagay na bagay kayong dalawa. Tadhana ang lahat. Nanay. Sa natitira mong buhay, mabuhay ka para sa sarili mo. Yuekin, panagutan mo ako. Zhenhua, panagutan mo ako. Ako rin!